Masayang araw, mga ka-PL. Lagot si Gonggong Marcrox sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan, kapag pinatulan at sineryoso siya. Dahil dito sa mga akusasyon niya, mga kababayan, sa Iglesia ni Cristo, pati na rin sa lahat ng miyembro nito. Napapaghalata lang, mga kababayan, na parang nababahag na po ang buntot ni Bongbong Marcos, mga kababayan, sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo. Mantakin ho ninyo. 3 araw yan maging tayo nga, hindi natin alam kung ano ang isisigaw ng Iglesia ni Cristo Hindi lang Iglesia ni Cristo. Ayon sa mga usap-usapan ngayon, mga kababayan, kasama rin daw po ang JIL dahil ginigipit po si Senator Villanueva. Di ba pinaparatangan dito sa di umano'y sangkot sa flood control project at baka lang naman, hindi po natin sinisigurado, mga kababayan, meron pa daw ibang mga sekta ang makikilahok dito sa napakalaking rallying gagawin po ng Iglesia ni Cristo. At sigurado ho tayo dyan, mga DDS, talagang makikilahok na yan. Hindi ho biro. Ang dami yan. Pati yung mga taga Mindanao, mga kababayan, maraming luluwas dito sa Maynila, mga kababayan, para makilahok po sa taon nito, sa rallying gagawin. Mga taga Cebu, pupunta rin sa Maynila, mga kababayan. No? Ito po yung naging akusasyon ni Bongbong Marcos sa Iglesia na maaari siyang mapahamak dito sa mga sinabi niya. Palibhasa ko kasi, bangag itong mama na ito, tamang hinala, mga kababayan. Di ba, ganoon ang taong ang taong kumakain ng pulburon. Nagtatamang hinala, nag-hallucinate yan. Nakakausap niya nga tatay niya Di ba? O ito po, napulot po ito ni Kiko Barsaga, malamang sa mga insider niya, mga kababayan, sa loob ng Palasyo Malacanang. O ito daw po ang sinabi o paratang ni Bongbong Marcos, mga kababayan, sa mga Iglesia ni Cristo. O mga Iglesia ni Cristo, ano masasabi nyo rito? Papayag ba kayo na paratangan ni Gonggong Marcrox ng ganire? Ito sabi niya, Marcos administration accuses Iglesia ni Cristo to paying members 3,000 pesos to attend November protest against corruption, mga kababayan. Maaari pong hindi mismo si Marcos ang may sabi nito. No? Maaaring yung kanyang mga julalay lang, katulad ni Bersamin, no? At ng kung sino-sino pang mga julalay niya ang nagsabi nito, pero bakit hindi niya man lang pinuna? No? Imposibleng hindi niya ito nalaman. O dapat nilinaw niya para hindi siya mamiligro sa mga Iglesia ni Cristo. Ayan na nga ba sinasabi ko? Katatapang ninyo. Akala ko ba hindi kayo natatakot sa mga gagawing rally ng ating mga kababayan? Bakit pinaparatangan niyo ang Iglesia ni Cristo na nagbayad ang tagapamahalang pangkalahatan sa mga miyembro niya ng tig 3,000 para sumama lang sa 3 araw na gagawing rally nila? Nako, lagot ka. Gonggong Marcrox, pwede kang questionin ito ng mga Iglesia ni Cristo. At dito naman, sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayan ng mga Iglesia ni Cristo, mananahimik lang ho ba kayo? Dito sa sinabi niya, mga kababayan ko, hindi nyo ba ito pupunain? Hindi nyo ba itatama? Alam po namin, kaming mga hindi po Iglesia ni Cristo, alam namin ang pagkakaisa ninyo na sinisira nitong Marcos administration. Alam namin yung pagkakaisa ninyo pag sinabi ng tagapamahalang pangkalahatan kay Eduardo V. Malano na magkaroon tayo ng rally, ipanawagan natin ang accountability, transparency, sa napakalalang korupsyon at higit sa lahat maparusahan yung mga korap, sumusunod ho kayo. Kaso, iba ang sinasabi ng Marcos administration sa inyo. Mga bayaran daw kayo ng Iglesia ni Cristo, papayag ba kayo niyan? 3,000 lang ibabayad sa inyo, maniniwala na kayo sa tagapamahalang pangkalahatan. Parang yan kasi ang gustong palabasin ng Marcos administration Hindi nyo ba ito aaksyonan, mga kaibigan naming mga Iglesia ni Cristo? Bayaran daw kayo, binayaran daw kayo ng tagapamahalang pangkalahatan ng tig 3,000. Bagamat walang sinabi dito na ang nagbayad sa inyo, si Ka Eduardo, pero saan manggagaling yung perang ibabayad sa inyo kung merong mang ibinayad sa inyo tig 3,000? O sino ba nanawagan? Iglesia. Maaaring mula yan, atas yan ng tagapamahalang pangkalahatan. Tapos sumunod kayo. Di posibleng ang tagapamahalang pangkalahatan din ang nagbayad sa inyo. Nako, mga Iglesia ni Cristo, unain nyo tong akusasyon sa inyo ng Marcos administration. Masisira ho kayo niyan. Kung ako sa inyo, balikan nyo kung sino man ang may sabi nito. Siyempre, sa ngayon, hindi pa natin sigurado, hindi nyo pa sigurado kung sino talaga sa Marcos administration ang nagsabi nitong bayaran kayo na 3,000, pero ang tutumbukin nyo rito, walang iba, kundi si Gonggong Marcrox. Maliwanag kasi, nakalagay ho dito Maliwanag nakalagay ho dito Bayaran daw kayo ng 3,000 para dumalo lang kayo sa protesta laban sa korupsyon.
Mga tanga, ano? Kahit sino, kahit hindi Iglesia ni Cristo, Katoliko, born again, JIL, ano man sekta mo, kapag ka nalaman mong ganire ka, lala na ang korupsyon sa ating bansa, natural, mag-iingay, mag-historical ang taong bayan. Buplax talaga itong administrasyong Marcos na ito, mga kababayan. Ha? Uulitin ko, tanong, mga kaibigan namin, Iglesia ni Cristo, papayag ho ba kayo na basta-basta lang kayo akusahan? Hindi ho ginagalang ang inyong pagkakaisa. At higit sa lahat, hindi ginagalang ang salita ng tagapamahalang pangkalahatan na inaatas sa inyo o inaatasan kayo na magsagawa ng rally para itigil ang korupsyon. Pinapartangan kayo, inaakusahan kayo. 3,000 lang daw kayo. Natutsa, ang dami-dami kong kaibigan ng mga Iglesia ni Cristo. May mga pera, iba. Mayayaman. Yung iba ha, hindi naman lahat. May mga kaya sa buhay, tatanggap ng 3,000 para sumama sa rally. Di ba? Papayag kayo niyan. Mga kaibigan namin Iglesia ni Cristo na papartangan kayo ng Marcos administration. Ba? Tirisin nyo na to. Tirisin nyo na. Tapusin nyo na. Para makita nila yung hinahanap nila na masyado na silang kabusado. Wala na silang kinikilala. Para bagang sinasabi nilang sila lang ang makapangyarihan sa ating bansa. Dapat na talagang kumilos ang taong bayan, mga kababayan. Depende na lang yan sa isisigaw ng ating mga kababayan. Tayo, mag-aantabay lang tayo. Pupunta ako sa rally. 3 araw yan. Iko-cover ko yan para mapanood po ninyong lahat kung ano po ang ganap sa bawat sulok, bawat kanto na gagawin na rally ng Iglesia ni Cristo. Yari si Marcos dito. Pwede siya makasuhan dito, mga kababayan. Pwede siya makasuhan para ipatawag siya, no, kung ano man ang gagawin o kung sino man sa mga tawag dito, sa mga nasa administrasyon niya, ang may sabi nito para yun po ang tutumbukin. Mali natin, baka mismong si Gonggong Marcos ang may sabi nito kasi nagtatamang hinala yan eh. Nag-halusinate yan, mga kababayan. Ano sa palagay niyo? Di ba? Ayos, dito pa sa isang balita, mga kababayan. Nako, eto na sinasabi ko ho, mga kababayan. Eto na. Yari na, mga kababayan. Pwede nang matumbok si Saldico kung saan siyang bansa ngayon. Paano? Sa pamamagitan po nitong kanyang yaya di umano, mga kababayan, na na-upload sa na-upload ng Bureau of Immigration. Na-upload kasi nga sa dahilang kaduda-duda ang kanyang travel itinerary, mga kababayan. Ito dapat ang pitpitin, ipitin, no? Kung kinakailangan pigaan ng sili yung tinggil para mapame. Joke lang. Ito na, mga kababayan. Yaya ni Saldico, huli pero di kulong. Ayan. I was just informed by my source at the NAIA that a female passenger was uploaded by the Bureau of Immigration at the Ninoy Aquino International Airport due to suspicious travel itinerary, mga kababayan. Naguluhan siguro yung taga Bureau of Immigration. Saan po ba talaga ang punta nyo, madam? Pagtingin, gato ganyan, magulo yung itinerary niya. Punta ako sa ganito, punta ako sa ganyan, tapos punta ako sa ganito. Magulo yan, madam. Ano bang gagawin niyo sa mga lugar na yan? Ano po ba trabaho ninyo? Kayo po ba'y businessman? Mabusisi eh. Baka binusisi, mga kababayan. Ngayon, ayun. Dahil nga suspicious yung kanyang travel itinerary, in-upload muna. After interrogation and review of her documents, a very new visa and record of her. Bagong-bago pa visa, bagong-bago pa talaga, ha? And records of her supposed sponsor. Naku, may sponsor pa. Sino kaya? Siyempre, walang iba kundi yung mga kakilala ni Saldico doon sa labas. Naku, madadamay pa yon, no? The Bureau of Immigration Authorities confirmed that she is the yaya of former House Appropriation Committee Chair and ako Bicol OPL Representative Party List Saldico. The female passenger named yet held has scheduled to board the plane to Hong Kong with connecting flight to Paris, France, mga kababayan. Di ba? Baka isa yan sa dahilan. Hong Kong ho kayo, madam. Tapos, bababa pa po kayo. Bababa muna kayo ng Hong Kong bago kayo diretso ng Paris, France. Ayun na nga, mga kababayan. Isa yun sa mga naging dahilan. Ito pa. She was not detained. Hindi naman daw po na-detain. Ito pa. The Bicol Solon and government contractor was recently spotted in the city of Como, the capital of the province of Como, Lombardy, Italy, mga kababayan. O di tugma, doon sa pupuntahan ng kanyang yaya. Stop over muna ng Hong Kong bago punta ng Paris, France. Aba, tugma. Dapat dito sa aling ito, sa yaya ni Saldico na tawag nito, na-upload dahil sa kahina-hinalang travel itinerary niya, ito dapat ang pitpitin, ito dapat ang ipitin. Dapat, wag muna itong paalisin. Kung kinakailangan, imbestigahan muna ito, no, mga kababayan, para malaman talaga kung nasaan si Saldico. Pero, sa palagay ko, sa pagkaka-upload nitong ali na ito, mga kababayan,
Siyempre, bitbit niya cellphone niya. Maaaring nakakontak na yan kay Saldico na, sir, na-upload ako. Nalaman po nila na yaya mo ako. At nahuli nila ako eh. Talaga inipit nila ako eh. Sir, lipat muna kayo. Naku, naglipat na naman siya. Baka naglipat na naman si Saldico, mga kababayan. Ang liit na ng mundo ni Saldico, no? Yung hindi na siya mapalagay na matagal-tagal sa isang lugar dahil meron siyang pinagtataguan maliban sa mga kababayan nating nag-aabang sa kanya sa labas ng kanyang gusaling tinitirhan. Di ba? Ngayon, na-upload itong yaya niya na maaaring itong yaya niya ang makapagsabi sa otoridad kung nasaan siya ngayon. No? At baka nakapagsumbong na para mapalayas ulit siya o maghanap ulit siya ng ibang titirhan niya. Ako sa'yo, Saldico, kumanta ka na. Para hindi ka na magtago, kumanta ka na. Kasi delikado ka, Saldico. Palapit na ng palapit ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwede kang ikanta ni Martin Romualdez, lalo na't imbitado pala di umano itong mama na ito sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon. Ikanta mo na siya habang hindi ka pa niya kinakanta sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Unahan mo na. Unahan mo na. Kasi kapag kinanta ka niyan sa Senado, mahihirapan ka ng malusutan yung mga kinanta niya. Kasi hindi ka naman lantad eh. Ano yung mga pinapakita mo? Sulat kamay lang? Ha? Post lang sa social media mo? Kulang yan. Gumawa ka ng video. Magpalabas ka ng video. Magpaliwanag ka, simulan mo sa uno hanggang sa kasalukuyang pangyayari. Bakit humantong sa ganito na nagkahulihan na kayo? Yung gano'n, yung detalyado talaga. Yung kwentong documentary ba, kumbaga, gano'n, ikwento mo. Ikanta mo na si Martin Romualdez. Kasi, sa totoo lang, wala kang pangyarihan talaga, Saldico eh. Hindi mo magagawa yung mga nagawa mo kung wala nag-uutos sa'yo na mas mataas sa'yo eh. Sinong isang ordinaryong party list representative lang ang makakagawa na ganyan? Katindi. Diba? Napakaraming party list dyan, representante sa Kamara. Bakit hindi nila nagagawa ito? Kasi walang malaking taong sa likod nila. Ikaw, maaaring mayroong malaking tao sa likod mo, kaya mo nagawa yan. Ikanta mo na ang dapat mong ikanta, Saldico. Unahan mo na sila. Hindi para maging malinis ang pangalan mo, paano man lang makabawas-bawas sa sentensya kung sakasakaling mahuli ka nila. Malaking bagay yan. Kasi ang hinahanap ngayon sa likod ng mga tao, ang mastermind. Mastermind ang hinahanap. Hindi ka naman mastermind eh. Julalay ka lang ng mastermind, ikanta mo na yung mastermind para meron kang panabla. Itabla na kayo. Ito pa mga kababayan, isang balita. Ito pa isang balita. Itong si Ping Lacson, mga kababayan, nakakatawa itong mama na to. Hindi niya pa nga natatapos yung investigasyon sa flood control project, mga kababayan. Hindi pa nga siya nakapagpakulong eh. Di ba? Hindi niya pa nga matumbok kung sino talagang mastermind eh. Nagdrama pa nga sila sa Senado na kunwari magre-resign siya as chairman ng Blue Ribbon Committee para lang mapatigil pansamantala ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee kasi nasusukol na sila. Para makapag-usap muna sila ng kanilang mga dapat pag-usapan, dapat gawin sa pagdinig ng Blue Ribbon para hindi sila makapagturo, para hindi makapagturo yung iba. Pansamantala muna niyang iniwan pero ngayon anong ginawa niya? Bumalik na naman siya, di ba? Kasi handa na sila. Luto na ang plano, ika nga. Luto na ang plano. Dahil pagbalik-balik na rin ang katanungan, hindi na mahuhuli kasi napag-aralan na nila paano patakbuhin, pagulungin ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Sa madaling salita, yung mangyayaring Blue Ribbon Committee, mga kababayan, ng pagdinig sa susunod na araw, wala nang kwenta yan, luto na yan. Ito sabi ni Ping Lacson, Budget Watch, lumabas sa paunang pagsusuri ng panukalang 2026 budget na napunta sa mga proyekto tulad ng Farm to Market Roads, ayuda at super health centers ang mahigit 255.5 billion na sanay pondo para sa flood control projects ng DPWH. Ilan lamang ito sa mga bubusisiin ni Senator Ping Lacson pagsapit ng deliberasyon ng budget sa plenaryo. Mga kababayan, bubusisiin daw ni Lacson ang 255 billion na dapat pondo o DPWH fund realignment, mga kababayan. Kita nyo na? Hindi niya pa nga. Naknatucha naman, Lacson, Tapusin mo muna yung isa mong trabaho. Tumbukin muna natin, hulihin muna natin, pakasuhan muna natin kung sino talaga ang mastermind nitong napakalalang korupsyon sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa flood control project na merong anomalya. Huwag ka munang tumalon sa isang trabaho na hindi mo pa nagagawa. Hindi mo pa napapatunayan kung sino talaga ang salarin sa unang problemang iniimbestigahan mo, Panfilo Lacson. Etong, alam mo, Sir Lacson, mawalang galang, senador po kayo. Mas matanda po kayo sa amin. Sa akin, matabata pa ako eh. Sir, hindi po ako tanga. Hindi po tanga mga Pilipino na hindi namin iisipin na itong panibagong gagawin mong investigasyon, pang
wala lang ito sa isyo, doon sa unang isyo na naging iskandalo na. Di ba mga kababayan, panglihis lang ito. Para mawala yung atensyon natin doon sa unang isyo, dito muna siya. Ito na naman ang bago na tututukan mga kababayan. Ginugulo mo lang, Sir Lacson eh. Ginugulo mo ang investigasyon eh. Tapusin mo muna, putak. Tapusin mo muna itong isa, sir. Wag muna kayo tumalon sa isa pang problemang dapat solusyonan din. Oo, nariyan na yan. Iisang tabi niyo muna yan. Habang naririto tayo sa isang problemang ginagawa natin ng paraan para malaman kung sino talaga ang mastermind at maipakulong, mangalap na kayo ng ebidensya dito sa susunod mong bubusisiin. Hindi yung isasabay mo, napapagalata ho kayo eh. Nililihis nyo na naman ang issue, ayan na naman kayo eh. Ang hilig nyo sa lihis-lihis issue eh. Anak ng tutsa, huwag nyo pong hintayin. Senator Panfilo Lacson, natawagin kayo ng ating mga kababayang senador na inutil. Inutil na senador, bayarang senador, hawak sa lieg ng isang elected official na dihamak na mas mababa ang mandato kaysa inyo. Di ba? Papayag kayo? Nasabihan kayong tuta. Nitamba. Di ba? Mga kababayan, wag muna kayong masyadong pabida, sir. Hindi pa po kayo bumibida. Hindi pa po kayo ang bida. Dahil wala pa po kayo napapatunayan, Panfilo Lacson. Wala ka pang napapatunayan. Sa ngayon, ang paningin sa'yo ng ating mga kababayan, senador na uhugin ka pa rin. Senador na uhugin ka pa rin, Senator Panfilo Lacson. Tapusin mo muna. Yung unang pagdinig na sinimula ni Senator Rodante Marcoleta. Patunayan nyo muna sa mga Pilipino na may tapang ka, na mapakulong mo yung mga pinangalanan ng mga testigo sa Blue Ribbon Committee. Bago ka humakbang sa isang problemang dapat mo ring lutasin kasi ikaw ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay? Huwag ka muna masyado pabida, sir. Pabida ko kayo masyado eh. Hindi pa ko kayo bida. Senador na uhugin pa rin po kayo. Okay. Ito pa isa, mga kababayan. Ako kadami ho ang ating pag-uusapan. Akala ko, ako lang ang nakapuna nito, mga kababayan. Di ba kahapon, napag-usapan po natin yung tungkol sa ginagawang inspeksyon ng DPWH, ng ICI, kasama pa si Magalong sa Davao City. Akala ko, ako lang, mga kababayan ang nakapansin. Pati rin pala, ang isang dating senatorial candidate ng Duterte na si Dr. Mata, parehas po kami ng tanong, mga kababayan O, kita nyo na? Ito sabi ni Dr. Mata, hindi ko talaga alam anong role ni Magalong. Di ba? Hindi ko talaga alam anong role ni Magalong. Di ba? Nag-resign na siya sa ICI. Bakit nasa Davao siya to divert the issue? Di ba? Maliwanag yun Dinadivert nila ang issue, mga kababayan. Gusto na naman nilang itrapo, ipunas sa mga Duterte o sa Davao City ang issue sa flood control project na wala ko silang nakitang anomalya. May nakita man silang mga nasira na mga flood control project natural kasi matagal na. Kukumpunahin na yun. I-refer na yun. Kumbaga nasa repairing stage na siya. Babadgetan para ma-repair, mapaayos. Natural yan. Lahat ng bagay sa mundong ito nasisira, nire-repair. May nakita silang nasira. Oo, dapat i-repair. Pero hindi siya ninakawan ng budget. Hindi substandard. Higit sa lahat, hindi incomplete. Complete, pero natural, nasira na. Sa madaling salita, walang anomalyang nakita sa Davao City. Kaya umuwi ng luhaan yung mga gunggong kahapon. Anong ginagawa ni Magalong? Di ba? Mayor Magalong, di ba nag-resign na kayo, sir, sa ICI? Nilagay kayo ni Marcos dyan sa ICI, hindi nyo nagustuhan. Nag-resign kayo. Papogi lang kayo, sir Nagpapapogi lang kayo Tapos ngayon, sumasama ka sa kanila. Wala ka namang papel dyan Magalong, wala ka namang papel sa ICI, wala kang papel sa DPWH. Higit sa lahat, hindi ka in-appoint ni Bongbong Marcos para gumawa ng isa pang komisyon maliban sa ICI o para sumama sa mga investigasyon. Anong gusto mo mangyari? Ayaw mo maging tagapaghusga sa loob ng komite ng ICI. Gusto mo maging ka lang, inspector ka lang ng ICI. Magalong. Di ba, mga kababayan? Gusto mo taga-inspection ka lang o gusto mo gawin kang inspector, ganon. Di ba? Wala po kayong role. Tumigil po kayo sa pagpapapogi. Tumigil po kayo sa pagiging epal. Epal na ho kayo Okay sa amin na meron pang isang taong tumutulong dito sa napakalalang anomalya ng flood control project. Pero dapat yung katulad yan, kung ikaw hindi mo nilayasan ng ICI, yan, may karapatan ka. Pero wala ka nga hindi ka in-appoint, wala kang posisyon Sasabihin mo, nagmamalasakit lang ako sa taong bayan, sa Pilipinas, nagmamalasakit lang ako. Okay na yung ginawa mo, tama na yun. Yung una na ikinanta mo, tama na yun. Poging-pogi ka na ron. Dito ka nasira.
Masyado kang pakialamero. Nagpapapel ka sa DPWH at sa ICI para may pakita mo sa taong bayan na ganyan ka ka-concern. Okay man yung concern mo na yan, kung totoo yan. Kaso parang nilalaro mo rin ng tao, pinaiikot mo rin. Ayaw mo, nag-resign ka sa ICI, tapos ngayon makikita ka ng tao, nariyang ka sa Davao City, sumasama sa inspeksyon. Ano tawag dyan? Oportunista ka. Oportunista. Ginagamit mo itong pagkakataong ito, sinasakin mo ito, baka meron kang planong tumakbo sa pagkasenador sa 2028, nagpapapogi ka. Opportunity mo na bumango ang pangalan mo sa pamamagitan ng pagkontra mo kuno. Dito sa napakalalang korupsyon na nangyari sa ating bansa, sinasakin mo nga para bumango ang pangalan mo. hindi ganoon, sir. Hindi ganoon ng mga Pilipino. Alam na ng mga Pilipino, galawan ng mga, di pa nga kayo politiko. Ang galaw, sabagay, politiko, mayor kayo no? Hindi pa nga kayo nananalo o tumatakbong pagka-senador. Galawan nyo, trapong-trapo niya. Di ba? Trapo ka rin pala, sir. Trapo. Ito pa isa, mga kababayan. Ito pa isa. Nakakatawa itong mga ito. Di ba? Nagpunta yung DPWH sa Davao kahapon. Alam niyo po ang sumalubong sa kanila, mga kababayan? Sinalubong po sila ng tarpaulin, mga kababayan, na may masakit po na nakasulat. Ito, mga opisyal mula sa DPWH at ICI, binati ng tarpaulin habang ini-inspeksyon ang ilang proyekto sa Davao City. Ngayon, ito po yung tarpaulin, ipapakita ko sa inyo, mga kababayan. Dito po sa cellphone ko, maliit. Pero lalakihan ko na lang po dyan sa screen para makita ho ninyo. Oo na, ayan po yung tarpaulin, mga kababayan, o yung litrato na mayroong tarpaulin. Nakita niyo po yung tarpaulin na maliit. Yan po, i-focus natin ngayon yan. Ito naman po ang focus. Bisaya po ito, itatagulogin ko lang. Ano sabi rito? Kanus amo mag-inspection sa ghost project ni Sandro Marcos o Martin Romualdez. Ang lakas mga asar no? Sabagay, hindi ito pang-aasar, pagtatanong man ito. Tama man ito na tanong, mga kababayan. Pero, ang makakabasa nito at makakaintindi ng mga taga DPWH at ICI, papipikon talaga, maaasar. Sa Tagalog ito, mga kababayan, kailan kayo mag-inspeksyon sa ghost project ni Sandro Marcos at Martin Romualdez? Kailan daw? Ito yung kanus amo. Yan, kanus amo mag-inspeksyon. Ang ibig sabihin ng kanus amo, kailan kayo mag-inspeksyon sa ghost project ni Sandro Marcos at Martin Romualdez? Yun. Yung og at yan sa Tagalog. Kailan daw? DPWH at ICI. Unang-una, binaha ang Cebu City. Yan, di ba? Naroon ang problema sa Cebu City. Maaaring mayroong mga wasak, sira, palpak, ghost project na flood control project sa Cebu City, kaya nakararanas ng ganyan kataas na baha. Pero nasa Davao City kayo, nag-inspeksyon, nag-imbestiga. Diversion yan. Yung dumi sa iba, ipupunas yun sa mga taga Davao City. Higit sa lahat sa mga Duterte. Di ba? DPWH at ICI. Wala sa Davao City ang problema. Bakit nasa Davao City kayo? Unahin nyo ang Cebu City. Total, marami-rami naman kayo. May ICI, may DPWH. Bakit hindi kayo maghati? Isang grupo sa Cebu, isang grupo sa flood control project ni Sandro Marcos. Na ghost project din, di umano yun. ICI, DPWH, inutil din ba kayo? Mga sir, matatawag ba namin kayong mga inutil? Para sa akin, oo. Ang problema, nasa Cebu, nag-inspection kayo sa Davao City. Pero yung kay Marcos, Sandro, hindi nyo magawang inspeksyonin man lang. Napakarami nang nanawagan yan. Isa na dyan, si Chavit Singson. Bakit di nyo unahin ang Ilocos Norte? DPWH, ICI, bakit hindi nyo magawa na inspeksyonin ang Ilocos Norte? Dahil ba Marcos? Mga putang ina nyo. Di ba, mga kababayan? Ayos, hanggang dito lang po. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.